Okay, good evening everyone. So for today's evening pala, evening na, sorry. Okay. Ayan, mag-start po tayo for the drills. Short drills, fast drills, kumbaga kung tatawagin natin. So this is September 2025 board examination. Shout out sa inyong lahat. Kindly tap your batchmate, classmates, friends na we have a pre-let review for the TLE and TLTV Ed majorship. So ayan guys, later on we will start our drills for basic drafting. Okay, so 'di ba yung unang drills ko sa inyo basic drafting, ngayon drafting again to kumbaga to refresh your knowledge and insight regarding to the drafting subject. So, 'di ba, ang lawak ng ano natin, ang lawak-lawak ng areas ng TLE. So, ang dami-daming naidagdag din. Okay? So, shout out kay Jessie Barcy. Good evening po, ma'am. Good evening, everyone. So, ayan guys. Maya-maya po mag-start po yung drills natin. Kaya pakitap na po yung mga ka-classmate ninyo na may drills po tayo. Once again, this video po is naka-public na po yan kasi in the other drills ko po kahapon, naka-private po talaga yon. Okay, so ito public po to. So maya-maya po mag-start tayo.
Okay, by the way, start na po tayo. Hello kay Ma'am Christine May Berzosa Balobar. Shout out sa iyo, Ma'am. All right. So, maya-maya start na tayo. Okay guys, start na tayo with this question. Again, once again, this is Technology and Livelihood Textbook Education. So this is our review tonight, right? So shout out kay Ma'am Mariel, shout out sa inyong lahat. So medyo na late na ako ng pag-live guys. Nagpahinga muna kasi ako. Good evening kay Sir Justin Paneza Angeles. Shout out po sa inyo, sir. Okay, good evening everyone. So, ayan, let's start with this question. Huwag na nating paligoy-liguyin pa para at least alam ninyo kung ano yung mga isasagot ninyo dito sa question na to. Since it is a technical drafting, right? So, ayan, sino-sino yung mga major in drafting dito? Sino naman yung mga major in home economics and food service management? Sino ang BS Industrial dito? Sino-sino yung BTV-Ed na major in electronics, major in ICT? Ayan, shout out sa inyong lahat. Mabuhay TLE Warriors. Okay, once again, it's me, Maestra Bicolana TLE Tambayan. As your service. Ayan, this is our pre-let review, guys. Okay, so let's start with this question. So, ito po, minsan lumalabas to sa let. Again, di po natin ma-predict kung ano ang lalabas sa mismong board exam. Pero yung iba pong itinatapon ko sa discussion natin, sometimes inilalabas ito. Kumbaga nare-recycle, but definitely, iniiba lang po nila ng terminology. Ayan. Iniba nila yung sentence, iniba nila yung kung paano nila gagawa ng art of questioning ang isang question. Okay, kasi sa board examination, more on analyzation eh. And also, they will implement what? Anong ini-implement dyan? Yung metacognitive skills natin. Ini-implement dito yung higher order thinking skills. Bidang-bida dito sino? Si Bloom's of Taxonomy, si revised ha? Hindi yung luma. Okay, shout out kay Sir Justin. Okay, let's start with question number 1. One of the best practice of a good draftsman is never letter without. Okay, kung ikaw daw ay isang draftsman, ano ang hindi mo one of the best practice of a good draftsman is never letter without. Anong hindi nawawala? Ano yung pinaka-best practice ng mga draftsman? A, is that a guidelines? B, is that a pencil? C, lettering pen? D, ink? O sige nga, ano ang hindi nawawala dyan? Ano ang kailangan ng ano natin? Nasa technical drafting, ano yung hindi nawawala dyan? Okay. Sabi nila is a guideline. What about the others? Ayan, what about the others? Is it a guidelines? Is it a pencils? Is it a lettering pens and ink? Okay, kung titingnan natin, parang
parang lahat sila tama, di ba guys? Kung titingnan natin bakit, lahat naman yung ginagamit ng Dropsman. Pero pipili lang tayo ng best answer. Never letter without. Anong sagot? Very good, Ma'am Nicole Faith Lucero. Sir Justin Paneza. Aside of that, we have Kristen May Berzosa Balobar. Thank you so much. You got the correct answers. How about the others? Ayan. Teachers, the answer here is the guidelines. Ayan. Bakit po guidelines ang tamang sagot? Bakit mali si pencil? Teachers, Teacher Grace, ginagamit naman ni Dropsman ng pencils. Tandaan nyo po, ang guideline is one of the important sa mga Dropsman. Bakit nga po it is a very important matter? Because they will serve a extremely light horizontal line. Okay, nag-aano sila as a horizontal line. Very good. Very good, Sir Justin. It is a guided. Okay, very good. That are necessary what? Necessary to regulate the height. Nare-regulate po ng guidelines yung height and what? Aside of that, height of the letters. Na-identify niyo yung height of the letters. In addition of this, we have a light, vertical or inclined lines that are needed to keep the letters uniformly and also vertically or inclined. Kaya, it is very important na meron tayong guidelines. Okay, shout out kay Ma'am Mary J. Mendoza Andres and also kay Ma'am Christine and Lee na lang. Kay Ma'am Lee. Okay, you got the correct answer based in question number 1. Nakikita po ba? Nababasa po ba yung PPT or sobrang liit naman nung pagka-type ko nung question? Parang mas malaki ata yung choices kaysa dun sa question, no? Okay. Shout out kay Ma'am Parhana and Angela. Okay, so shout out sa inyong lahat. Okay, guys, what is the answers? Guidelines. Bakit importante? Guided kasi natin yan. Okay, next question. We proceed to the question number 2. Okay, dito sa number 2 question, tingnan natin. If a drawing has one surface. Okay, ano nga po ang tinatanong? If the drawing is one surface, that is parallel. Okay, ano nga po? If a drawing has one surface, that is parallel to the picture plane. Then, this method is called, anong tawag sa method na yon? Kung ang isang surface daw ay tinatawag natin na parallel sa isang picture plane, anong method ang gagawin natin? Is it an oblique drawing? Si alpha kaya? Is it an isometric drawing? C, is it a perspective drawing? Or D, it is an orthographic drawing. So, which one is it? Okay, elimination method. Since may keyword kayong nakikita rito, parallel. So, pasok ba ito sa oblique drawing? Pasok ba sa isometric, perspective drawing, or orthographic? Add one out. Gamitin si add one out. Okay, tanggalin muna ang nakikita nyong mali dyan. Tanggalin. Okay. How about the others? Hintayin natin yung iba na sumagot. Ayan. Ano ang sagot? Is it A kaya? Is it isometric? So what about, ano ang unang tatanggalin kaya natin dito? Teachers, TLE warriors, ano ang unang tatanggalin natin? Si perspective drawing. Ano ang purpose ni perspective drawing during our review? Ano si orthography? Ano ang purpose ni isometric? O ano pag sinabi kong iso means, may mga keyword yan. Iso means equal ba? Ayan. Tingnan natin. Okay, shout out. Very good. Maraming nakakuha ng tamang sagot. Wala pang lumilihis ng landas dito sa question na to.
Okay, wala pang mga lumilihis ng landas, wala pa akong nakikita. Ayan, palakpakan yung sarili at mga wala pang lumihis sa landas. Okay, tandaan nyo, TLE Warriors, okay lang magkamali sa mismong drills natin, pero sa mismong board examination, ano? Sa mismong board examination, kailangan iwasan nating magkamali, especially sa shading. And don't forget po na dapat lahat po sa Scranton sheet is na shading nyo. Kasi minsan, kaya tayo bumabagsak, it because of shading at may nakaligtaang hindi na shaden sa question. Okay, so i-double check always. You need to double check your Scranton sheet bago ipasa sa proctor. Okay, kasi hindi naman tao ang nag-check na ng mano-mano. Kung tao ang mag-check niyan mano-mano, ilang buwan ang aabutin sa dami ng nagtitake ng board exam. Right? So, very good. Shout out. Very good. Shout out kay Ma'am Parhana. ISO means equal. Very good. So, now, ang unang tatanggalin natin si perspective, right? Anong tatanggalin natin? Add one out natin binibigyan ko na kayo ng technique. Bakit mali si perspective drawing teachers? Bakit mali si perspective? Kung titingnan natin, i-analyze natin, si perspective drawing, di ba? Pag sinabi nating perspective drawing teachers, it is the pictorial view of an object. Ano nga po ulit? Pag perspective drawing po, it is a pictorial view of an object. Nakikita natin yung isang object na observe natin ng ating mga mata. Okay, again, ulitin ko, ano nga si perspective drawing na o-observe ng ating mga mata? Nakikita natin ang overview ng isang drawing. Kaya nga tinawag siyang perspective drawing. Nakita na natin yung kabuuan ng drawing. Okay, next. Tanggalin natin sa orthography. Okay, bakit mali? Pangalawang tatanggalin natin, the word orthography. Ayan. Teachers, may dalawang natitira, si isometric at oblique. Pag-iisipan nyo, choose the best. Yeah, all right. So, si orthographic drawing? Kung aalalahanin natin, ano naman si orthographic drawing teachers? Di ba pag sinabi nating orthographic drawing, it is known as a straight line. Mas kilala po si orthographic drawing sa pangatawag na straight line teachers. Where the drawing po teachers, anong ibig sabihin? Where the three basic views po sa orthographic drawing are shown separately. Tandaan, kung si perspective nakikita nating buo, si orthographic nakaseparate naman po ito. Maliwanag po ba, teachers? Okay? So, iba naman si ISO. Ayan. Si ISO po, teachers, so si isometric, this drawing po, yung views po are shown in one figure. Again, si orthographic nakikita natin in one figure. Teachers, it is shown where the views is on the one figures. Si orthographic naka-separate, na contrary. Okay po ba, teachers? Did you get? Okay, next is the oblique drawing is the correct answers. Why? Pag nakaparallel po ang drawing, teachers, the answer is oblique. Okay? Ayan, sa perspective, nakikita natin yung kabuuang drawing na observe ng ating mata. Sa orthographic, nakaseparate yung kada drawing. Sa isometric, one view lang po siya. Next, ayan. What do you call the type of drawing that has the principal advantage of presenting the object realistically or more clearly as it appears to the eyes? Again, what do you call the type of drawing that has the principal advantage of presenting the object realistically or more clearly as it appears to the eye?
A, is that the auxiliary? B, sectioning. C, pictorial or perspective? Or D, is it an orthographic drawing? Yes. Ayan. Ano siya? Palakihin ba natin? What do you call the type of drawing that has the principal advantage? Anong sagot? Principal advantage daw that presenting the object realistically. Anong isa sagot ninyo? Okay, walang magkakamali dito ha. Nakikita. Nakikita ng ating mga mata. Ayan. Na-observe natin. O, wala magkakamali dito ha, teachers. Nandyan na yung keyword, realistically. Opo, nasabi na din ni Justin. Naka pa. The answer is letter C, pictorial or perspective. Si pictorial drawing or perspective, same thoughts lang po siya, teachers. Okay? So, ayan. Thank you so much. You got the correct answer, teacher. Wala pang lumilihis ng landas. Okay, next question. How about this? The fine line used to show the clearly that dimension limit is called. The fine line daw is used to show the clearly the dimension limit is called. Saan siya pasok? Center line, extension line, dimension line, phantom line, or section. So add one out again. What is the answers? What is the answer, teachers? I'll give you 1 minute. Ayan. Shout out sa mga viewers natin dyan. Pakitap-tap na po yung mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay. So we have our review. By tomorrow po, we have review once again. 7:30, but it is professional education. Ayan, magpo-prof-ed tayo next sa Sabado. And then sa is balik tayo sa majorship. Okay. Okay, don't forget pala to sa mga gustong makita ulit ang aking live discussion, teachers, you will search Maestra Bicolana, TLE Tambayan. Yun po ang nasa YouTube channel ko. Again, Maestra Bicolana, TLE Tambayan, yun po ang nasa YouTube channel ko. And then take note, teachers, na meron din po tayong page. Our page is same ng pangalan sa mismong Facebook channel ay YouTube channel ko na Maestra Bicolana TLE Tambayan. Yung mga gusto lang po na balikan yung mga previous drills natin. Okay, teachers, from the word fine line, my limits, clearly dimension limits is called blank. The answer is extension. Ano nga po ulit? Extension. Sino-sinong mga nakatamang sagot? Tingnan natin. Sino-sino ang nakakuha ng tamang sagot? The answer is extension line, not a dimension line. Okay, teacher, unahin natin sa center line. Bakit mali si center line, teachers? Bakit tama si extension line? Teachers, mali po si center line. Bakit? Bakit mali si center line, teachers? Okay, lagi niyo pong tatandaan na ang center line is the lightest or finest light in a drawing used to show at the center of an object like arcs and a circle. Yun po yung ginagamit ni center line. Again, uulitin ko. Si center line, siya po yung pinaka-lightest, finest. And then, ginagamit din po ang center line for what? For what, teachers? In a drawing, used to what? Use in the object. Katulad ng ginagamit natin sa center line sa arc and circle. Bakit mali si dimension line? Sige nga. Next. Okay, very good. So, si phantom line po, si letter D,
teachers, si phantom line section po, lagi niyong tatandaan na si phantom line is to emphasize. Siya naman po ang nag-i-emphasize that the interior construction po of an object, teacher, without destroying in the community of the exterior view. So pag sinabi nating extension line, clearly po siya, fine po siya, meron siyang dimension limit. Kaya tinawag siyang extension line. So si dimension line walang kinalaman po sa katanungan. Okay, balik tayo. Okay, thank you so much sa lahat ng nakukuha ng tamang sagot. Okay, balik tayo dito sa question na to. A horizon guideline is used to determine the general height of a lowercase letter. O sige nga, ang tinatanong, a horizon guideline used to determine the general height of a lowercase letter. I-determine po dito yung general height of a lowercase letter. So, saan siya pasok? Sa baseline ba? Sa cap line ba? Sa waistline ba? Or sa drop line ba? Sige nga, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutan yan. A horizon guideline used to determine the general height of a lowercase letter. Saan siya pasok? From baseline, cap line, waistline, or drop line? Teachers, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para pag-isipan ang katanungan na yan. Okay, shout out kay Sir Anrada Tan. Thank you so much, sir. Thank you so much. You passed the let. Thank you po. Once again, congratulations. Okay, teachers. Marami pa akong nakitang maling sagot. Tandaan niyo, teacher, lowercase ang hinahanap natin, ha? General height of a lowercase. So, ano to? Diba ito sa taas? Ito yung tinutukoy nating. Okay, naririnig po ba ako, teachers? Okay, naririnig po ako? Okay. Diba itong si C ay sa taas, ito yung tinatawag nating CL. Ano si CL? Cap line. Cap line si CL, ha? Ano naman yung sumunod? Ano sumunod? Sige nga, ano sumunod? Ito yung tinatawag nating WL. Or tinatawag nating waistline. Ano naman ang kasunod ng waistline? Ito yung tinatawag nating
BL. Ano si BL? Baseline. Yung last is, ito yung tinatawag natin na drop line or DL. Okay. So, teacher, ang tinatanong is lowercase letter. Pag malaki, they will start sa cap line going to the baseline. O for example, letter M. O mag-start tayo sa cap line going to baseline. Pag ang tinatanong is lowercase letter, for example, A, they will start with what? Saan nag-start? Sa waistline, di ba? Kasi ang tinatanong, a horizon guideline used to determine the general height. Di naman sinabing lower height, general height. They will start with WL. For example, ito, si letter A. O, naging octagon tuloy. Yung kasi, mouse nagloloko, kaya pagpasensyahan nyo na ha. Naging octagon yung natin, erase na natin. Okay, so ito po, kung titingnan natin, gawin natin si letter A. O, letter A. Okay, so from waistline going to the baseline. Pag ang letter naman is J, they will start with waistline down to the drop line, teachers. So, ang tinatanong is the general height of the lowercase letter. So, they will start with what? Waistline. Letter C. Not letter B, not letter D. Okay? Naintindihan po mga ka-TLE warriors? Naunawaan po? General height ang tinatanong. So, they will start from waistline down to the baseline. Pag pinakababa naman ang tinatanong sa board examination, they will start from what? Based on the lowercase letter. Lalo na kung itay letter G, they will start with what? Waistline down to the drop line. Very good. So at least naintindihan nyo, naunawaan nyo po. Very good. So next, dito na tayo. Alam ko mabibitin kayo sa drills ko eh. Pasensya na kayo ha, kasi marami pa akong ginagawa. Pero pag ko na po yung mismong schedule ko, mga nasa 100 question or 50 question na ang drills natin. Okay, so next. This line is projected as a shorter line. O ito naman daw, pinoproject natin as a shorter line in a drawing. A, is it a inclined line? B, vertical line. C, curved line. D, horizontal line. Once again, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para pag-isipan ng katanungan na yan. Gamitin ang add one out method. O kaya naman kung nahihirapan kayo sa ating major shift, pwede naman po tayo na na gumawa ng mnemonics. O katulad ng ginawa ko kanina, CL, cap line, WL, waistline. O pag sinabi natin na BL, o baseline, pag sinabi naman natin DL, ito ay drop line. O di ba mas madaling ma-retain sa isip natin pag gumagawa tayo ng mnemonics. Kaya dapat TLE warrior, future LPTs, know your strength and weaknesses. Especially, you need to know kung saan kayo nakakapag-aral talaga ng maayos, anong oras. And then set the time management method. Okay, 2:00 gigising ako ng madaling araw. Ang board examination po, ang number 1 na kalaban natin, ang sarili natin. Tandaan nyo yan, teachers. Ang kalaban natin sa board examination, sarili natin. Bakit? Pag kayo nagre-review, ay magre-review ko. Tapos pumasok sa kwarto, maya-maya niyan, tulog na. Maraming nakapalibot sa atin. Pag tayo ay magre-review. Ano pa? O kaya naman magre-review ko maya-maya. Di namamalayan, lumipas na yung araw, yung gabi. Di nakapag-review, lalo na kung nakatelebabad saan?
sa cellphone. Okay? So maraming nakapaligid sa atin na distraction pag tayo ay nag-aaral. Kaya much better to know your time management, sacrifices, you know the strength and weaknesses. Saan ba kayo nahihirapan? Okay, this line is projected as a shorter line in a drawing. Anong sagot? Sige nga, anong sagot ng madlang people? Anong sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga? Kumanta na tuloy ako. Okay, may nakita na ako. I think na-discuss ko to dati, di ba? Na-discuss ko to ha. Shorter line, automatic the answer is inclined line. Very good. Na-discuss ko na to, naulit ko lang. Okay, the answer is inclined line. Sa mga previous drills ko po, na-discuss ko ano si vertical, ano si curve line, ano sa horizontal line. Okay? Anong principles of inclined line? Bakit inclined line ang sagot? Because it is the principle of what? Orthographic projection. Nasa principle po ito ng ortho or OP. O OPSD, orthographic projection. Anong ibig sabihin yan, mga TLE warriors? It says that line inclined to a plane that what? That a projection will have a projection on the plane shorter than its true length. Okay? So that's why C, inclined line is the correct answer. Next. T-square. Dito tayo sa T-square. Okay. T-square and a triangle are used in drawing project. To make quick and accurate delineation, what do you call the process? Ano ang tawag doon? Okay, the question is, a T-square daw and a triangle are used in a drawing project. To make quick and accurate delineation, what do you call the process? Is that a pictorial drawing? Is that a sketching? Is that the etching, or letter D, drafting? So you choose if it is alpha, beta, Charlie, or delta. So what is the answers? Okay, wala magkakamali dyan, teachers. Wala magkakamali dyan, ha? A T-square and triangle are used in the drawing project to quick, accurate delineation. No other than, thank you so much. You got the correct answer, all of you, future TLE warriors. So the answer is drafting. So ang T-square, triangle, ginagamit ito sa drawing project, lalo na kung ang subject natin is drafting. Ano naman si sketching? Kapag sinabi natin sketching, ano siya? It is what? It is useful to help, it is very helpful for the preparation of the primary. Okay, sa primary po, nakakatulong ito as a preparation for the drawing. Nagsaset up tayo ng making mga design, making of the workshop, or any activity. Right? So that's why sketching ang tawag doon. Pag sinabi nating pictorial drawing, ano naman pictorial? Kakadiscuss ko lang ito kanina. Pictorial drawing is, siya? Show the perspective of pictorial view. Nakikita po natin, na-observe po ng naked of the eyes. Okay? Kaya mali po si A and C. So si B walang kinalaman sa tanong. Kaya ang sagot is drafting. Next. How about this one? Ayan.
Drawing sectional views includes the following full section. Meron tayong tinatawag na half section, broken out section, and revolved section. If the front of an object is moved away, yung front daw nag-move away, how is the section is called? Anong tawag sa section na yon? Ang tanong, ulitin ko, the drawing section views includes the following. May tinatawag tayong full section, half section, broken out section, and also revolved section. Pag ang nasa front of the object daw is move away, lumihis ng landas, how is the section is called? Anong tawag sa section na yon? Magiging section A na ba siya? Ay, ayaw ko na dito sa section B, nag-move away siya. Diba? Anong tawag sa section na yon? O broken section ba? What if si jowa nyo nag-move away, pumunta sa ibang ibang babae, o nag-move away, going to others? O anong tawag doon? Revolved section ba? Ay, nasaktan ako, naging broken section pa rin ba ang itawag doon? O, anong sagot? Aha. Yung iba nakikita kong tama yung sagot. How about the others? Teachers? At one out method ang gagawin natin dito, teachers, ha? Ayan. Is it D kaya? Is it D kaya? Okay. So, pag-isipan ng maayos. I'll give you 1 minute. I'll give you a chance to change your knowledge. Kalahati lang naman eh. Okay. Mali, di ilagay mo na yung tubig dyan. Okay. Aha. Very good yung mga sumagot ng letter D. The answer is half section. Ang tinatanong, di ba, if the front of an object is moved away, yung front lang ang umalis doon. Pag tinanggal yung nasa unahan, anong tawag doon? Full pa rin ba siya? Di ba the answer is letter D. Magiging half na lang siya. O kalahati na lang ng puso ko ang natitira. Half section ang tawag doon. Okay, the answer is half section. Okay, teachers, i-explain ko po sa inyo si broken out section, ha? Para at least alam nyo rin. Bakit mali si broken? Iniwan na kasi ko, ma'am. O, sa mga broken-hearted dyan, o makinig. Ang broken out section po is the partial section. Ginagamit lang natin si broken out section po, teachers, pag ang interior na gagamitin natin is maliit. Okay, maliit na portion of an object that needs an exposure for a clarification of a details. Okay, dun lang natin gagamitin sino? Si broken out section. Maliit ang pagmamahal. Ibig sabihin, maliit yung interior portion niya. Tsaka kailangan ginagamit si broken out section kung meron tayong exposure or clarification sa mga details. Kaya po, mali po si broken section. Pag sinabi naman natin, teacher, na revolve, ano yon? Pag sinabi nating revolve, ano naman si revolve, teachers? Sa madaling salita, ang revolve section po, it is made of what? Made of directly upon of a view of drawing. Nakikita natin, pinapakita dito yung show the true shape of the cross section. Pinapakita yung true shape of a cross section of kumbaga some detail and especially yung mga portion of the object. Kaya siya mali. Again, revolve section, this is made directly upon of a view of the drawing to show the true shape of an object. Okay, teacher, especially yung mga cross section. So pag sinabi nating
Full section naman, teachers, it is one in which, ito yung tinutukoy nating cutting plain cuts entirely across the object that showing all of the view is in the section. Okay? Kaya mali po si full section. Ang tamang sagot is half section. Dahil umalis yung isa, ikaw na lang ang natira, kalahati. Okay? So, next question. This one. A mechanical draftsman is tasked to drop an engine for a heavy equipment. Which line in a section view should he use in the mathematical part that includes the cylindrical view of a threaded hole? Tandaan, may keyword tayo, teachers. Cylindrical view. And then, nasa threaded hole siya. Polyline ba ang sagot? Is that a dimension line, center line, or hatch line? Anong sagot? Very good. May nakikita na akong tamang sagot. Okay, shout out sa inyong lahat, sa mga viewers. Matatatag ba ang TLE Warriors? Siyempre, matatag tayo. Bawal tayong panghinaan ng loob, lalo't lalo na. Ang ating board examination is napaka-broad. Ang area ng majorship natin is napakalawak. Kaya kailangan matatag tayo. Okay, teachers, very good. Nakita ko na may mga sumagot ng letter B, 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 B. Okay, from the word cylindrical view, the answer is center line. Ayan, very good. Ang mga TLE warriors dyan. Kaway-kaway. Okay, mga tagasan ba kayo? From Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment nga yung mga lugar ninyo kung tagasan kayo. Okay, future TLE warriors, the answer is center line. From the word cylindrical view, anong kinalaman ni polyline at nandito siya sa choices? Ano si hatch line? Okay. Si dimension line, madali lang yan. Ma-discuss ko yan in a previous discussion. Okay, let's start with a polyline. Si polyline, teachers, lagi niyong tatandaan, when we are talking about polyline, it is used when creating a cutting plane line. Ginagamit natin ito saan? Pag tayo ay magte-create ng cutting plane line with AutoCADs. Ginagamitan po natin si polyline ng AutoCADs. And then from the word hatch line, teachers, it tells that the observer as to where exactly in the imaginary cutting plane cuts. Okay, that's the material of the object. Okay, ito po ay isang material ng isang object. Okay, si dimension line, madali lang yan i-discuss sa susunod na, ay mamaya, may i-discuss ko to sa inyo. But for now, hindi muna. Sa susunod na tanong. Okay, related kasi ito sa susunod nating tanong. Okay, next. Dito tayo sa question na to. Okay. Shout out kay Ma'am Hazel Isabella. From Isabella. Ayan. Shout out sa mga taga-Isabella dyan. Kay Ma'am Lay. Or Lee na lang, kay Ma'am Lee from Zamboanga City. Shout out sa mga taga Zamboanga City dyan. And then kay Ma'am Juday, shout out sa mga taga Bicol. Kay Ma'am Leonela Rosario Ruiz Guillermo, shout out from Cagayan po. Shout out sa mga taga Cagayan. Shout out pati kay Sir Rodel Ruiz, mga taga ano yan, Cagayan. Kay Jessie, Sir Jessie Barsi from Bulacan po. Thank you so much.
Okay, shout out po sa inyong lahat. And then si Ma'am Josephine. Ma'am Josephine, right? Okay, from Masbate. Shout out sa mga taga Masbate dyan, Bicol Region. Shout out sa mga kabicol nun. Ayan. Si Ma'am Grace taga Kamsur. San sa Kamsur? Sa Nabwa. Si Ma'am Ivy Joy. Shout out sa iyo, Ma'am Ivy. From Abra, sa lahat ng taga-Abra. Kay Ma'am Kristen May, from Abra din. Kay Sir Justin. Shout out sa lahat ng taga-Tarlac City dyan. And then, kay Ma'am Parhana. Shout out sa lahat ng taga-Palawan. Isa po yan sa dream na gusto kong mapuntahan. Ang Palawan. Ayan. Gusto kong makapunta sa Coron. Palawan. Okay, very good. You got the correct answers. Oh, meron tayong OFW, si Ma'am Ruby May Bentillo Abanes. Shout out sa mga taga Hong Kong dyan. Okay, shout out. Shout out. I proud to say, proud po ako sa mga OFW workers natin. Okay, di natin masabi kung ano yung mga sacrifices na ginagawa nila para sa pamilya. Okay, shout out sa mga taga OFW dyan, mga taga Hong Kong, shout out sa inyong lahat. Okay, start na tayo dito sa question. Dito naman tayo, guys. Sige nga kung masagot pa to. Sasagot pa ba to, teachers? Kaya pa ba? Kaya yan, bawal tayong sumuko, guys. Mahirap ang majorship natin. Okay, start. Which standardized multiple line weights do you use to emphasize or de-emphasize the areas of a drawing and to ensure as a uniform interpretation? Merong emphasize or de-emphasize area. And then, kailangan ma-ensure natin yung tinatawag na uniform interpretation. O dimension line pa ba? Is that alphabet line, reference line, or drawing line? Okay. Thank you, Ma'am Parhana. All right. Sabi nila, Ma'am, letter C, reference line. May sumagot naman, Ma'am, letter B. Is that an alphabet line? How about the others? Tingnan natin yung iba. Anong sagot? Malapit na tayong matapos, teachers. Alam ko mabibitin kayo rito. Okay. Tingnan natin. B. C and B. Okay, teachers, the answer here is, yung iba muna. Hintayin ko munang makasagot yung iba. May mga naliligaw ng landas. May mga nakikita akong naliligaw na landas. Teachers, nakikita nyo natin sure uniform interpretation. Naka-indicate pa dyan yung standardized multiple line. Yung my weights to use to emphasize or de-emphasize the areas of a drawing. Para ma-ensure daw natin yung uniform interpretation. Teachers, minsan lumalabas yan sa board. Ipine-paraphrase lang nila yung terminologies ng question. Okay, teachers? Sirit na? Ayan. The answer here is alphabet line. From the word uniform interpretation. Okay? Pag uniform interpretation po, teachers, tandaan ninyo. Tapos yung word neto, emphasize or de-emphasize. Teachers, the answer is alphabet line. Teacher Grace, bakit po ang sagot is alphabet line? Teachers, bakit mali si dimension line? Mali si dimension line, di ba, teachers? Okay, explain. Naririnig ba boses ko, teachers? Ayan. Okay, parang sa kalahatan po, para malaman ninyo, teachers, ang tinatawag po nating, dimension line, it is to indicate the measurement of an object.
Okay? Tandaan, si dimension line, it is to indicate the measurement of an object. Pag sinabi nating reference line, it is the irregular line. Meron po itong fine curved line with an arrow head at one end used to label, para ma-label yung parts of an object. Okay? Kaya po mali si reference line. Okay? Mali po si reference line. The answer is alphabet line, beta. Okay, next. The common element that provides graphic information about the external shapes and details of an object when combined with each other refers to. Again, ito naman tumutukoy ito sa mga elements. Okay? Element that provides a graphic information. About saan? Sa external shape and the details of the object para i-combine nila with each other. Saan siya focused? A, line. C, shape. Ay, parang dalawa yung shape dito. Parang di ko siya na-edit. Oh my God, di ko siya na-edit. Okay, so ulitin natin. Ulitin natin. Parang di ko siya na-edit, guys. Okay. Si letter B, space na lang yan. Okay. Na-double. Okay, space or deform. Again, the common element that provides a graphic information about the external shape and details of an object which combine with each others refers to blank. A, line. C, shape. B, space. D, form. Oh, anong sagot? Anong sagot ng madlang people? Okay, teachers. Ako'y pawis na pawis. Ang init. Ang init dito sa Pinas. Okay, teachers. Tandaan nyo po, ang tinutukoy dito is the external shape and details of an object. Okay, ang unang tatanggalin natin ay sino? Si shape. Eliminated agad si shape. Tanggalin si shape. Add one out method tayo. Ma'am Grace, bakit mali agad si shape? Teachers, tandaan nyo, ang shape is what? Ang shape is an area. Again, ang shape po ay isang area of enclosed space that we have a two-dimensional purposes po. It is the flat and can only have a height and width. Again, ang shape meron siyang height and width. O rectangle, pentagon, nonagon, dodecagon. Meron siyang height and width. O, gaano ba kataas at gaano kalawak ang dodecagon? Ang rectangular shape. So, kaya mali po sa shape. Sunod na tatanggalin natin is sino? Si space. Bakit mali si space? It deals with the illusion. Okay? Saan nga nagdi-deal si space? O alam, ano na lang yan? Illusion. Ibig sabihin po niya, ang mini-measure po nito is the dip on the flat surface. Again, kung si shape, ang tinutukoy niya dito is merong height and width. Si space naman, ang sinusukat dito, alin? Yung dip at yung flat surface of an object. Pag sinabi naman natin, ano pa? Okay, it deals of a dip of an flat surface, so it means the element of the space can also be used of a three-dimensional art. Okay? Ginagamitan natin to ng three-dimensional art. Ano-ano yon? It is the three-dimensional art, the value, and the shape. Okay? So, si form walang kinalaman dyan. So, here, the answer is line. Bakit po line ang sagot? Di ba ang tinutukoy provide the graphic information? O nagko-combine siya
with each other to refers as a line. Okay po ba? So the answer is letter A. Next, last na pala to. Last question. In designing the size of one picture element in relation to the size of another that should be pleasing to the eyes refers to. Again, pag tayo daw magdi-design the size of a one picture element in the relation to the size of another that should be pleasing to the eye refers to blank. Written ba, emphasis, drawing, or proportion? Anong sagot? In designing the size of one picture elements in the relation to the size of another that should be pleasing to the eye refers to ano? Ano siya? Written, emphasize, drawing, or proportion? Sinong sasagot dito ng written? Sinong sumagot ng emphasis? Sinong sumagot ng drawing and proportion? Teachers, okay. Dito sa last question natin, ang nakita kong tamang sagot ay isa lang. Ay dalawa. Teachers, the answer here is na other than is proportion. Mali po si A. Mali si B. Mali si drawing. Unahin natin sa emphasis. Bakit mali si emphasis? Diba si emphasis, it is combining elements? Saan? To the stress, that difference between those elements. Okay po? Yun po ang ibig sabihin ng emphasis. Again, ulitin ko. Ang emphasis po is a way of combining elements. Okay. So, ibig sabihin, meron po tong stress, that difference between those elements. Pag sinabi naman nating rhythm, it is the principle of design that indicates yung mga movement, created by carefully placement or repeated elements in a work of an art na nagkokos po ng ng mga visual tempo or beat, kaya tinawag siyang rhythm. Si balance naman or si drawing, kung kasi meron din balance dapat dyan. Di ko lang na-edit, dapat si C is balance. Si balance po is a way of combining elements. Kumbaga, kailangan nating i-add yung mga feeling of equilibriums of stability to a work as of an art. So, meron tayong tinatawag sa art. We have two types. Merong tinatawag na symmetrical and asymmetrical drawing. Okay? So, teachers, pag ang tinatanong is the designing the size of a picture element of the relation to a size of another that should be pleasing to the eyes refers to proportion. Okay po? Proportion po ang tamang sagot dyan. From the word pleasing to the eye. Hindi lang po nag-combine yung relation to the size of one another. Kailangan maayos din. Okay? So, the answer is proportion. Kinombine mo yung isang object, tapos tabingi pala to, wala sa proportion. Pleasing ba to sa eye ng mga observer? Okay? Kaya dapat meron tayong tinatawag na proportion. Okay, teachers? Thank you so much. Once again, it's me, Maestra Bicolana TLE Tambayan. Maraming salamat po sa pagtambay sa aking FB channel. Okay, kung gusto niyo pong balikan ang aking drills, kindly search Maestra Bicolana TLE Tambayan.
And sa aking page naman po, Maestra Bicolana TL Tambayan, same lang po yan, mga ka-warriors. Okay, dapat may proper proportion pag nagko-combine tayo Oh, yes, may live ulit tayo bukas. Okay. So, di na ako magpipin ng ng mismong oras. Basta pag share ko na sa Facebook and sa GC natin, sa LPTT, LE New Curriculum, watch na lang po kayo kasi inano ko naman na yan. Kumbaga, ipinablik. Yung mga previous drills ko po kasi mga ma'am, naka-private siya. Okay? Basta hindi yan lalampas ng 9, 7:30 to 8. Wait nyo ko niyan, magla-live ako. Thank you so much. And then sa mga matutulog, magpapahinga, matulog na. Para hindi tayo mamahinga. Sa mga pagod na nakinig ngayon, magpahinga, gumising ng madaling araw para mag-review ulit. Okay. So, ayan, shout out kay Ma'am Hazel. Thank you so much and maraming salamat po sa pagtitiwala sa Maestra Bicolana TLE Tambayan. And I hope marami po tayong matulungang TLE warriors dyan. Again, so this is my advocacy, one of my advocacy na matulungan kayo. And then yung iba na walang-wala talaga na may enroll sa review center, manood na lang po kayo ng channel ko. And then kung kayo naman ay may mga pera, may pang-enroll, try to enroll sa review center. Okay, maraming techniques na mga naituturo din yan. And then sa mga YouTube naman po, na mga nagdi-drills lahat, marami naman dyan sa TLE Warriors na nagtutulungan. Sa Prophet and Gen Ed, merong si Sir Melvin Buracho, sino pa, si Gurong Pinoy. Ayan, kaming mga naman, mga nagtuturo sa mga board. Okay, pantay-pantay na lang kami yan. Nasa inyo. Okay, nasa inyo. Okay, teachers, pero kung may pera, just enroll. Okay po, thank you so much and good night everyone. Bye!